Pag-aaral. Hindi, dapat lahat matalan ng faith. Yun ang pinaka-main. Sa tingin ko Ano ang pinaka-primary purpose niya? study the faith. Hindi. Hindi. Paano mag-aaral? Sino pag-aaral? Si Cristo. Pag-aaral. Yung muna nagro-rolyo na sa isang tanong natin. Ano yung inyong main objective pag nagro-rolyo kayo na sa is? Ipakita mo yung pag-aaral, it's a, Paghubog sa Hindi, pananampalataya. batas ng buhay. Batas ang nagro-rolyo ka na sa is. Hindi pala ito na. Ito muna. Paghubog. Oo. Paghubog. Paghubog. Aragay mo, sister. Aragay mo lang. Ikaw kasi nagro-rolyo na sa is. Ano yan o? Metanoia. Metanoia. Ano siya? Higit sa Kasi Kasi nakalagay dito, pagbabago ito ng isip at puso. transformation. Wala na ibang destination yan. Kasi kapag yung yung talagang pinakamalapit na ibig sabihin ng metanoia kasi, hindi mo kasi po pwedeng sabihin pagbabago eh. Pag sinabi mong nagbago yung isip at nagbago yung puso, hindi na ikaw yun. Diba? Halimbawa, ikaw si Brother Paul. Si Brother Paul, ganyan mag-isip. Si Brother Paul, ganyan magmahal. Eh, nagbago ng isip at ng puso. Babago yung isip niya, magbabago yung puso niya. Hindi na siya si Brother Paul. At hindi gusto ng Diyos yun. Ang Diyos hindi niya pinakikialaman kung ano yung ibinigay niya sa tao. Once na ibinigay ng Diyos sa tao, yung character niya, yun na yun. So, ang pinakamalapit na ibig sabihin ng metanoia, instead na change of mind and heart, mas malapit na sabihin isang bagong pagtingin o pag-iisip at isang bagong pagmamahal. Ina-adapt niya yung pagmamahal ni Cristo. Pero siya pa rin yun. Anyway, mamaya ipag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng metanoia sa Kursibi. Yun muna tayo kay Sister Minnie. Yung objective natin. Magkaroon ng isang bagong direksyon ng buhay para kay Kristo. Ang isang layunin, ang isang goal nito. At paunlarin ang kaalaman at pagsasabuhay sa... Pag nagro-rolyo ka ng nasa is, paano yung style? Ano yung style? Yung halimbawa, umpisa mo dun sa natuloy ako. Hey, alam mo na. Sa Rolyo 5, saan yung emphasis ng Rolyo 5? Ang emphasis ng Rolyo 5, dedication. Full life. Diba? Yun yung emphasis nun. Yun din yung emphasis ng kaya mayroong 1 hanggang 4. Pinrepair para doon sa 5. Preparation yun sa 5. So, ang sasabihin ng 5, kailangan, ano ba yung magandang Tagalog ng dedication? Italaga yung buong buhay sa Diyos. Yun ang emphasis ng Rolyo 5. Di ba, pinag-usapan natin last week? Ang emphasis niya, dapat italaga natin ang ating buong buhay sa Diyos. Kaya pagdating na Rolyo 6, ang sasabihin na magro-rolyo na 6, hindi sapat na magkaroon ka lamang ng dedikasyon. Ang daming ganyan. Diba? Ang daming mga kursilista na dedicated sa kursilyo. Diba?
Sasabihin na role yung sa is, hindi sapat yung dedicate mo lang yung sarili mo. Dapat, mayroon ding paglago sa buhay. Yun ang sasabihin na magro-role ng sa is. Dapat lumalago yung buhay mo. Dapat naiintindihan mo yung mga bagay sa mundo, sa buhay mo, sa daigdig, sa lahat ng nakakasalamuha mo, at higit sa lahat, yung mga bagay tungkol sa Diyos. Yun ang sasabihin. Kaya, kailangan ng formation. So, ano ngayon yung primary objective ng Rolyo 6? Bakit kailangan mag-aral? Ayun, ang point mo lang is, ang primary purpose niya, ipapaliwanag mo lang ang pangangailangan ng pag-aaral. Na, yung sinabi ni Chody kanina ito'y bahagi ng buhay. So, ang primary purpose niya, yung need ng formation at ng study. Kailangan yan sa buhay. Law of life. Oo. Batas ng buhay, sabi ng Rolyo. Diba? Ngayon, ang style niyan, hindi kagaya ng style na para kang profesor na tuturuan ng estudyante. Hindi ganun ang style ng Rolyo 6. Ang Rolyo 6 kasi ang aim niya, magamit yung hindi lang emosyon, kundi yung isip. Ang mga kursilista kasi, yung nakakaraan nakapokus sa sa emosyon. Sinasabi na Rolyo sa hindi ganun. Kaya ang daming kursilista, lahat emosyon. Diba? Pansinin niyo yung mga kursilista, huwag kang magsasalita ng nakakasakit kapag ang kaharap mo kursilista. Bakit? Tatampo. Pag nagtampo yan, magtatayo ng kursiluti. Loko pa. Totoo yun. That's Yeah. true. Kasi Totoo yun. hindi natin tinatawaran yung dedikasyon nila. Yeah. Pero pag gano'n na yung ginawa nila, makikita mo kulang sila sa formation. Stagnant. Hindi lumalago yung kanilang buhay bilang tao, bilang Kristiyano, bilang kursilista. Kaya hindi lang dapat puro Emotion. dapat balance yan. Kaya ang ginagamit na Bible verse kadalasan sa ibigin mo ang Panginoon mong Diyos Marco. ng buo mong So, lakas, Marco 8:25 hanggang 29. isip, at kaluluwa. Ibig sabihin, kumpleto yun. Hindi lang puso, dedikasyon. Kung hindi isip, ayun. Hindi naman ito yung isip na kailangan niyang maging magaling kang profesor. At saka yung estilo niyan, yung nagro-rolyo na sa baka ang estilo niyo dyan para kayong teacher. Hindi. Hindi ganyan ang style sa rolyo sa Ang style sa rolyo sa sinabi mo na yung para isang karpinterong ipinapaliwanag mo yung kasangkapan mo nito. Martilyo, ginagamit siya pangpupok. Yan. Pangpupok ng daliri. O, ito yung pako. Yung pako ang pinupupok ng martilyo. Di ba? Common sense ang ginagamit na rolyo sa hindi yung mga highfalutin words na ginagamit sa loob ng kolekyo. Hindi. Ang gusto nating sabihin sa mga kandidato is, dapat mayroon kang common sense. Sentido común. Yun yung study. Nakikita mo sa buhay at yun natututunan mo sa buhay every day. Doon lumalago kasi tayo. Dapat mapapansin natin yun. So, yun yung objective niya. Yun yung isa sa mga objective niya. At ganun yung style niya. Kaya nga 30 minutes lang siya. Ang tawag nga dyan ng mga founder, siya ang role yung pinakamalamig sa lahat. Ibig sabihin, hindi masyadong enthusiastic kung hindi nagbibigay lang siya ng payo. Kasi ipine-prepare niya yung bagong araw .
Naalala niyo yung sinasabi doon sa introduction, sinasabi sa introduction yung pangangailangan. Kailangan to malinaw. Ganyan ko, wala dito. Ganyan. Oy, hindi sa lang para mas maiksi. Sigurado ko siya isa. Ang haba eh. Ginawa ka ni Pati. First, may nabili si Omi. Yung aking nanakaw. Yung siguro yun. Dapat ito malinaw na may deliver yan. Dapat maipakita sa kanila na sa apostolado, kinakailangang mag-aral ka. No? Kailangan maging ano ng buhay mo yan. Apostoladong gawain or apostolado? Sa apostolado. Gawain. Sa gawain o sa apostoladong Kristiyano, dapat balanse yan. Dapat nag-aaral ka, hindi ka lang, yun nga sinabi natin, hindi lang nag-dedicate ng sarili. For example, kaya may mga example dyan eh. Ang doktor, hindi po pwedeng mag-practice nung kanyang pagiging doktor kung hindi niya pinag-aralan yung pagiging doktor. Sa albularyo, paano ba yun? Kung hindi niya pinag-aralan yung mga dasal niya, hindi rin siya ganun din. At hindi niya kilala ang mga dahon na Oh, di ba? Ganun din, pareho rin yun. Kailangan niya rin kaya, tingnan niyo na lang yung bata. Yung bata, ito yung paborito nung nagro-rolyo. Ang kauna-unahang rolyo sa isip. Ang bata nag-aaral yan, kasama sa buhay yung pag-aaral, di ba? Ano unang-unang natututunan ng ng bata? Mama. Recess. Ano. Nag-aaral yan, simula na mag-aaral yun. Ano unang-unang natutunan ng bata? Simula mag-aral. Sulat ng pangalan. Late, kakanta mo na. Ano? Ha? Sumulat? Baka, kauna-unahang matutunan. Baon. Baon. Ano ba? Ha? Biskwit. Ano ba? Laro. Damit. Magsuot ng uniforme. Oh, yun ang kauna-unahang natutunan ng bata. Ngayon, namimintas na yung bata. Ano ang unang-unang natutunan ng bata? Ano? Magbisi. What? Ano? Tenging baon. Hindi, nakagamisingin. Salita. Sige, isa pa. Sabi sa inyo, common sense eh. Gamitin na sentido common. Sabihin, ma'am. Kumanita. Ha? Kumanita. Pasok pa lang eh. Unang-una natututunan ng bata sinasabi ko, unang-una natutunan nila. Alam ko, Ano? umiyak, Ayo. selfie. Sabi sa inyo, sentido common lang eh. Sentido common. Ang unang-una natututunan ng bata, umiyak. Oo, di ba? Kasi pag ang bata hindi umiyak, common sense, deduction. Kaya kasi namin, ikaw Kaya pala, Kaya, pagkapanganak mo pa lang, meron ka ng pinag-aaralan, kaya sabihin mo katasan, tapos ano na yung unang matututunan ng bata? Di ba? Umiyak. Pagkatapos nun, ano kasunod nun? Dumede. O pagkatapos nun, Tulog. Ayun, ano? Tulog. Usapin mo na ngayon yan unti-unti habang tawa. Ano ang problema ni tatay? Yan, ang mga Pilipino, lagi ko narinig yan. Sa suka. Ano ang problema ni tatay? Ang sarap. Kung ano-ano yung tinuturo mo sa bata. Suka. So, yun lang, makikita mo na yung pag-aaral, bahagi ng buhay. So, yun yung isa sa mga magandang example. Tapos, ipapasok mo na yung common misconception about Christianity. Yan. Ano yung common misconception? Na ang Kristyanismo raw ay binubuo lang ng dasal, luhod, simba, kanta, prosesyon, at sari-saring kung ano-anong mga ritual.
Yun yung common misconception about religion. Common. Ayan. Dapat makita mo yung totoong Kristyanismo at yung maling Kristyanismo. Ayan. Yan yung isa pa na pinag-usapan doon sa Rolyo 3, di ba? Binigyan din na sa Rolyo 3. Medyo babalikan mo yun pag nagbibigay ka ng kailangan maipakita mo na hindi dapat ganun ang conception nila tungkol sa Kristyanismo. Ngayon, kung hindi ka mag-aaral, kung hindi mo pag-aaralan yung pananampalataya mo, mananatiling ganun yung conception sa about Christianity. So, kailangan talaga na mag-aral. Okay. Ngayon, bakit pa kailangan mag-aral ng isang laiko? Ayan. Kanina, tamang-tama yung gospel, dito sa Rolyo 6, tamang-tama. Ano ba yung gospel kanina? Ang gospel kanina is about walang propetang Kinikilala sa kanyang sarili bayan. Ang unang pagbasa, ano unang pagbasa? Ano oras kayo nagsimba? Jeremiah 14:5. Kalawang pagbasa. Corinthians 13. Daya, may kopyahan. Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Oo. Alam niyo yung connection ng dalawa. Si Jeremias ay masyadong bata. Di ba? Hindi siya pakikinggan. Pag-uusibin ka. Si Kristo, hindi kinilalang propeta sa Nazaret. Di ba? Si ano yan? Anak ng karpintero. Yung karpintero. Sa ikalawang pagbasa, yung tungkol sa Love. hindi ko pa nagsisimba. Yung tungkol doon sa sinabi, yung awit ni San Pablo about love. Diba? May connection yung tatlo. May connection dito sa pag-aaral sa Katoliko at ang laiko at ang pag-aaral. Ang laiko at ang pag-aaral. Nang ako'y Ito yung bata pa. ng apoy. bata Ayan. ako malaki. Ngayon. Ngunit nung ako'y tumanda. Ano ka na? Matanda na. Iniwan Iniwan ko na. Ayun. Ang mga bagay o ang mga asal ng mga bata. Alam nyo, ito yung pinakamagandang example dito sa Catholic Layman and Study. Dapat para kang dalawang klase yan eh. Yung childish. Dalawa yan. Childlike. Childlike. Dalawa yan. Magkaiba yan. Yung childish at saka childlike. Pag sinabi mong childish, Isip bata. isip bata. Pag sinabi mo naman childlike, Buhay bata. Katulad nito. Walang tinatandaan. yung childish yun. Childish yun, ano ka ba? At sideline. Ayun. Ang kutis, wala pang ngipin. Law na law po talaga to. Sabay ganun, no? Baka matuntok eh. Ang puntos natin dito, ang isang laiko, mapapansin nyo, ang daming katolikong matatanda na. Pero yung kanilang alam sa pagiging Kristiyano, parang sa grade 1 pa lang. Diba? Marami ka. Diba? Ang dami. Tayo lang eh. Parang mga high school eh. Grade 2 pa lang. Diba? Nagugulahan pa tayo eh. Ang gusto natin ipuntos, dapat habang lumalaki ka, ang isang laiko, habang lumalaki siya, na yung kanyang pisikal na katawan, dapat kasabay na lumalaki Lumalago. yung kanyang pananampalataya, yung kanyang kaluluwa. So, sabi ni San Pablo, nung ako'y bata pa, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways, sabi ni St. Paul. Kaya, dapat lumalago rin yung faith. Iniiwan yung pagiging isip bata, kasi alam nyo, ang isip bata,
Masaya na